Malay nyo, alam nyo, ang sistema ng gobyerno natin ngayon at ang ating lipunan ay malabo. Ang isang dapat sisihin dyan ay ang ating henerasyon. Pero siguro, pagkakataon natin ito para makabawi tayong mga seniors, no? Ipaglaban natin ang pagbabago at tayo ay babangon muli sa ating pagkakatulong ng mahimbing. Yan po. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Magandang araw sa ating mga viewers, lalo na sa ating mga lolo at lola. This is Tita Eda. Ang topic natin today, based sa title, Universal Social Pension. Lahat kasali, may pension, wala. Sa Universal Social Pension, pasado na ito sa third reading sa Kongreso. Naghihintay ang lahat na i-approve ito sa Senado para maging ganap na batas na. Malaking tulong ito sa lahat ng senior citizens. Panoorin at tapusin ng buo ang video para sa dagdag kaalaman. Alam mo, itong ating issue, mahaba-haba pang labanan ito. Kaya, bagamat nakakalungkot, sa akin ay natutuwa ako kasi baka itong bungsod sa atin na magkaisa tayo at magka-unite tayo mga Magising senior yan, Ka Floro. Magising tayo mga Pilipino. Oo. Mga senior. Magigising tayo. Malay nyo, alam nyo, ang sistema ng gobyerno natin ngayon at ang ating lipunan ay malabo. Ang isang dapat sisihin dyan ay ang ating henerasyon. Pero siguro, pagkakataon natin ito para makabawi tayong mga seniors, no? Ipaglaban natin ang pagbabago at tayo ay babangon muli sa ating pagkakatulong ng mahimbing. Yan po. Magbibigay lang ako ng short statement. Yes po, yes po. Kaya tinatag yung, kaibigan, kaya tinatag yung National Commission dahil ang DSWD over-flooded with projects, with many activities. Kaya tinatag yan para mag-focus sila sa mga senior citizen. So ang tagal-tagal na ng National Commission, about almost 5 years. Hanggang ngayon ay hindi tinutugunan yung ating pangangailangan. Kailangan talagang tulungan tayo ng National Commission. At isa pa, ngayon bakante yung chairmanship ng commission, matagal na. So, yung ating commission ay should be more effective para talagang tunay na mag-focus sila sa kapakanan ng senior citizen. Kaya yan ang purpose kung bakit tinatag ang National Commission. At isa pa, sa pagkakataong ito, sana magkaroon ng database ang DSWD. Matagal na nating hiningi yon, nabanggit kanina, mga patay nakakatanggap ng pensyon. Hindi pa na-update ang ating database. Thank you. Yan. Yun. Sa konting kasagutan lang doon, ano, yung NCSC ay nasa mahigit 5 million na raw yung kanilang database. Pero marami pang hindi na ipapasok, no? Sana lahat ng mga ka-seniors na hindi pa nagfa-file, sana ay mag-fill up na kayo doon sa website ng ng NCSC para marehistro kayo, no? Sagutin ko lang yung isang yung isang statement kanina, no, na bakit yung mga hindi nagbayad ng buwis bakit sila pa binibigyan ng pensyon. Kaya nga po pinaglalaban natin ng universal pension para lahat bigyan at hindi tayo mag-away-away. Pero sa isang banda, kapatid, hindi po kasalanan ng mga hindi nakapag-contribute ng SS at GSIS dahil hindi po sila nag-qualify Sila po yung mga taong hindi natin sinweldohan ng tama. Sila po yung mga taong hindi nagkaroon ng regular na trabaho. Sila po yung mga kasambahay nyo. Sila po yung mga karpinterong nagtayo ng bahay nyo. Sila po yung mga kanterong nagtayo ng mga kalsadang dinaanan natin na mga hindi sinweldohan ng tama. Sila po yung mga purpose lang kung magtrabaho. Kaya lahat din sila may karapatan. Tayong lahat may karapatan. Kaya nga sana, universal social pension para hindi tayo mag-away-away, no?
Dahil yan man sila ay nag-contribute din sa development ng ating bansa. Kung wala ba yung mga nagtayo ng kalsada na yan, ng mga karpintero na nagtayo ng mga gagandang building na yan, may opisina ba tayong pinasukan? Di ba? Wala. Pero sila, hindi sila nakapag-SSS dahil hindi sila binayaran ng tama. Yung mga Pwede bang kasambahay idagdag, ninyo. pwede ba Hindi. idagdag natin dyan yung mga farmers at saka yung Yung mga mga farmers, yung mga Sure, Fox. magsasaka at mga isda na nagbubuwis Sure, ng Fox. buhay nila araw-araw, nagbibilad, pero wala silang SSS. So kaya nga, wag ho tayo mag-away-away tungkol dyan. Itulak natin ang Universal Social Pension para meron o wala ay magkakaroon. Yan. Yes. So, alam mo, medyo mahaba na yung oras natin at sa aking oras ay 4:00 na. Unless meron pa kayong ibang sasabihin, eksakto po tayo. Per time. Last Sige, statement na lang po. last na lang. Mga last Sige, ano mauna lang. ka. Chu. Sige. Okay, as leaders no, of senior citizens organizations, we continue to fight no, for our advocacies. We continue to protect the rights and welfare of the senior citizens all over our country. We are actually representing them. And anything that we do, ay sila po ang ating rene-represent. So with ngayon ito yung ating battle cry. Our battle cry is really to push for the enactment of the Universal Social Pension Program because ito po ang kailangan po. This is the need ng mga nakatatanda. At ito lang siguro ang programa na maibibigay ng gobyerno sa atin Kasi aside from the centenarian, ang ATOP hindi naman lahat yan nakakatanggap ang ating mga nakatatanda. So we rely on the Universal Social Pension. Kasi isipin mo, even if it's only 500, increasing by 100 per year, until it will become 1,000 at mapareho na siya doon sa mga indigent social pensioners, ay ito ay sustainable. At ito hanggang siguro sila ay mawala na sa mundo, ito ay papasalamat nila sa ating pamahalaan. And I am just very sad, no, that hindi ito nabibigyan siguro dahil ugod-ugod na, baliwala na lang senior citizen. But remember that we are the most vulnerable and marginalized sector of the society na dapat pansinin. Siguro nga, we will start to be together, to be united and be one for this cause. Siguro maririnig na tayo. At hindi lang yung nagsasalita ka lang, we have to do it di ba? Napakaganda nitong talakayan. Medyo nabubuhay ang mga elderly, ang mga nakatatanda na umaasa hanggang ngayon na tayong lahat ay magkakaisa, magkakapit puso at magtutulungan. Bigyan natin ng halaga ang mga senior citizen sapagkat sila ang nakatulong sa ating komunidad, sa ating bansa nung sila ay bata pa. So, ngayon, bigyan natin sila ng pagkilala sa pamamagitan ng mga tulong kagaya ng Universal Social Pension. Kailangan ito ay maaprubahan. Siguro ang mangyayari because miracles do not happen every day, but magdasal tayo na sana magkaroon ng milagro na magising si Senadora Amy Marcos, itapon sa garbage can ang politika at intindihin ang kapakanan ng mga nakatatanda. Una, itong mga issue na ating pinag-uusapan at mga panukalang ating mga isinusulong ay mangyayari lamang ito, magkakaroon lamang ng realization kung ito ay ating pagtutulungan. Kung hindi tayo ang makikipaglaban para dito, sino ang lalaban para sa atin? Diba? Kung hindi tayo, sino? Kasi kanya-kanya, yung ibang sektor ay paglalaban nila, sarili din nila. So kailangan tayong kumilos para sa ating sarili kung gusto natin magkaroon ng pagbabago. Pangalawa, kailangan yung pagtutulong-tulungan. Sabi nga kanina ni Kap Floro, there is strength in number. Kapag tayo ay nagsama-sama at nagtulong-tulong, kung magkakaroon ng realization yung sinasabing national na convention, magipon-ipon ang mga magkaroon ng isang unit
na group, unit, anong tawag nito, isang united na grupo na magtutulong-tulong, magpaparinig ng mga saloobin at mga damdamin, baka sakaling magising at makinig ang ating gobyerno. And then for our government, napakahalaga siguro na paminsan-minsan ay pagtuunan ninyo ng pansin kung ano ang talagang mandate ng gobyerno. Bakit merong gobyerno ang isang lugar, ang isang bansa? Hindi lang siguro para magkaroon ng istruktura, kundi para magkaroon ng kikilos para sa iba't ibang mga bagay-bagay para sa kagalingan ng lipunan. So, paminsan-minsan pagtuunan ninyo ng pansin, ano ba ang para sa mga tao inyong kinasasakupan? After all, kayo ay responsable para sa lahat ng tao. Hindi kayo responsable para sa inyong sarili, kundi responsable kayo para sa mga tao ng bansa na yan. And then also, ang sektor natin ay palubog na. Kumbaga, yung ilaw natin ay kumukuti-kutitat na lamang. So we need new blood. Tama po yan na nakita ko, nakakatuwa na dumami yung listahan ng ating mga viewers natin. Hopefully, hindi lang sila mag-view. Hopefully, hindi lang sila makikinig at makikibasa. Kundi, we are hoping na in the near future ay kayo ay kasama namin sa aming mga pagkilos. Kailangan natin ng bagong dugo, new blood. At dito lamang po si Ka Floro at saka si Ka Choi, kasama sila sa mga new breed ng mga senior citizens na merong dala-dala within themselves na bagong dugo, mga new breed ng mga fighters, new breed of advocates. So kailangan po natin ito. Ngayon po ay hindi na kailangan ang magkanya-kanya lamang ng mga sektor, kanya-kanyang pagkilos, kundi kailangan ngayon ay sama-sama dahil walang sektor na nabubuhay na mag-isa lamang. Ang mga bata ay hindi mabubuhay kung wala yung mga nakatatanda. Ang mga nakatatanda ganun din. In the same manner, yung mga yung working ages natin ng mga tao, kailangan din sila merong suporta manggagaling sa ibang mga sektor. So, bakit tayo kailangan magwatak-watak? Kailangan tayo magtulungan. No? Yang pensyon na tinatanggap nyo ngayon, kung meron man, ay unti-unti pong nai-erode yan ng inflation. Yung purchasing power nyo po ay bumababa. Kailangan po ninyong proteksyonan yan, at ang isang proteksyon na kailangan natin ay magkaroon ng isang universal social pension na sana ay adjustable at umaangat depende sa kondisyon ng ekonomiya. Tumulong po kayo maski na meron kayong pensyon, sumama po kayo sa kilusan dahil hindi nyo nakakasiguro na yung mga magiging anak-anak ninyo ay magiging singganda ng ayos ng buhay na tinatamasa nyo ngayon. Kung ano man ang itatayo natin ngayon, hindi lang para sa atin ito, para sa mga anak at mga apo natin. At ito masasabi ko, hindi lahat ng successful na tao, yung kanilang mga anak at mga apo ay magiging successful. Yan po ay principle ng solidarity. Magkaisa tayo para sa kinabukasan ng lahat, para sa kagaganda ng buhay nating lahat. Maraming salamat po at sana ay maging dahilan ito para magkaisa ang lahat ng mga senior. Kung If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video,
please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe.